Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Pag-aralan naman natin today kung ano ba yung ganap at totoong pagsisisi. At dito po binabanggit kapag ikaw ay nagsising totoo, merong magaganap na pagbabago sa iyong buhay. At mapapansin nyo rin po, binabanggit dyan, na kapag ang isang tao po'y nagkasala, nakakaranas siya ng kalungkutan. Dalawang klase po yung tinutukoy ditong kalungkutan. Yung tinatawag na godly sorrow and yung worldly sorrow. Ibig sabihin, yung kalagayan ng puso natin kasi nagbabago po yan kapag tayo po ay nagkasala. Walang problema sa Diyos, mahal niya pa rin tayo. Kaya lang tayo, kadalasan ang nakakaramdam ng kakaiba dahil dun sa nagawa nating pagkakamali. Kaya today, pag-aralan natin ano bang epekto sa buhay natin ng kasalanan. Kapag tayo nagkasala, ano bang nagaganap o nangyayari sa atin? Unang-una po dyan yung sabi sa Proverbs 28 verse 13, He who conceals his sin does not prosper. So magtataka ka bakit parang yung mga ginagawa mo parang hindi na pinagpapala, no? At mapapansin mo parang nagiging mahirap ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Hangga't hindi mo kino-confess yung iyong kasalanan, kapatid, magiging ganyan palagi ang iyong kalagayan, no po? Kasi nagkaroon ng pagkakataon ng diablo sa iyong buhay. Ngayon, pangalawa, mapapansin mo, mag-aralan natin yung sinasabi ni King David dito sa Psalm 51 verses 10 to 12. Ano po? Si King David kasi alam na alam niya yung puso ng Panginoon eh. Kaya ito yung naramdaman niya nung siya'y nagkasala. Kaya mapapansin niyo ang panalangin niya, Create in me a pure heart and renew a steadfast spirit within me. So nakukurap kasi yung ating puso't isipan dahil doon sa tinatawag na condemnation. Akala natin hindi na tayo na mapapatawad ng Diyos, kaya nagiging madilim yung ating pag-iisip. Marami akong tao na nakita na na-experience nila yan. At maging ikaw mismo personally naranasan mo to dahil dun sa condemnation na nararamdaman mo, nahihiya ka nang lumapit sa Diyos. Ano po? At mapapansin mo rin, sabi dito ni King David, Do not cast me from your presence or take the Holy Spirit from me. Papansin nyo, yung presence ng Lord hindi nyo nararanasan sa inyong buhay. Ngayon sa New Testament, yung Holy Spirit nananatili na siya permanently sa atin. Kaya lang, pagka nagkakasala po tayo, yung broken fellowship po, para po yung pader, na nagiging dahilan kung bakit hindi natin maranasan yung presence ng Lord. Kahit worship ka pa ng worship, pray ka pa ng pray, para bang ang bigat, hindi mo ma-experience yung presence ng Lord. Dito rin sinabi ni King David, Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. So mapapansin mo, merong absence of joy. Yung joy kasi resulta yan ng salvation natin. Wala yung kagalakan sa iyong puso. Kaya yung mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, kitang-kita sa kanila yung kawalan ng joy. At higit sa lahat, mapapansin nyo dyan yung tinatawag na unwilling spirit. Pagka yung isang tao, pansin nyo, parang matigas na yung puso. Ang tawag ng Biblia dyan, unwilling spirit. Parang sabi nila, yung tumigas na yung kalagayan ng kanyang puso dahil hindi siya nagsisisi. Yun yung pinaka-mahirap na kalagayan ng isang tao kapag hindi siya lumapit sa Diyos at nagsisi. So ngayon, anong dapat gawin? Sabi sa 1 John 1:9, If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Napakasimple lang ng solusyon ng Lord. Unang-una, i-admit mo na ikaw ay nagkasala. Yun po ang ibig sabihin ng confession.
i-admit mo. Kasi pwede mong sabihin yung kasalanan mo, ikwento mo, pero hindi mo namang inaamin yung kasalanan mo o yung totoong pagkakamali. No? Yung iba nga binabago pa yung kwento. May sinisisi pang ibang tao. Ano po, yung confession po, kailangan i-admit mo na ikaw mismo nagkamali. Pangalawa, make a decision not to do it again. No? Decision po ang pagsisisi. Hindi yan emotion. Pwedeng umiyak ng umiyak ka pero hanggat hindi ka gumagawa ng desisyon sa buhay mo na sabihin na natin talagang sasabihin mo na hindi ko na gagawin ito, hindi ka totoong nagsisisi. Kailangan pangatawanan mo yung iyong pagsisisi. At pangatlo, hingin mo na yung dugo ng ating Panginoong Hesus ay linisin ka sa lahat ng iyong karumihan at yung tinatawag na unrighteousness. Ano po? At alisin yung condemnation sa puso mo, bigyan ka ng bagong kagalakan ng Diyos, tinatawag na restored spirit o renewed spirit, ma-experience mong muli. Kaya napakahalaga po talaga ng ganap na pagsisisi. Pwede natin gawin yan sa panahon ng mahal na araw, lalo na ngayon. Ano po? Kasi may time tayong mag-isip tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Pinaalalahanan mo kami na kahit Christian kami, nagkakamali kami. Pero salamat may 1 John 1:9. Ayaw naming manatili sa kasalanan. Ayaw naming magpatuloy sa pagkakamali. Ayaw naming mahirapan sa buhay na ito. Kaya ang dalangin po namin sa pagkakataong ito ay ganap kaming magsisi at angkinin namin yung pangako mo na kami papatawarin mo at lilinisin sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkakasala. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin at alam namin ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.